なんだこれ。何こいつ、勃起して動いてやるよ。Hi, kamusta mga idol? Meron akong ibabahagi sa inyong anime na sa sobrang lakas ng bida ay nagawa niyang bembangin ang tatlo niyang kaklase. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula sa isang binatang si Paeng. Siya ay isang high school student na halos lahat ng kanyang mga kaklase ay babae. Dahil doon ay wala siyang mga nagiging kaibigan at palagi siyang binubuli ng mga babae dahil hindi niya kayang labanan ang mga ito. Maya-maya ay muli na naman siyang pinagtripan ng tatlong babae pero hindi sa pamamagitan ng sakit kung hindi sa sarap. Dahil ang ginagawa ni Kitagami sa kanya ay pinapalabas nito ang kanyang mantika gamit ang paa. Sinubukan magmakaawa ni Paeng dahil sarap na ito subalit hindi siya nito pinakinggan. Bigla naman dumaan ang kanilang guro dahil doon ay agad siyang umingi ng tulong. Subalit tinitigan niya lang ito at pagkatapos ay umalis. Dahil hindi siya tinulungan ng kanyang guro ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang ginagawa sa kanya ng tatlong dalaga. Nang mailabas na ang kanyang malapot na mantika ay kinuhanan nila ito ng larawan at sinabi ng dalaga na bigyan sila ng pera kung hindi ay ikakalat nila ang kanyang hubad na larawan. Dahil sa sinabi sa kanya ni Kitagami ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kinagabihan dumating ang kanyang parcel na in-order sa Shopee. Ito ay isang mahiwagang laruan na malambot at masarap pasukan, at sa pilitin pina-order sa kanya ng tatlo niyang kaklase. Matapos niya pagmasdan ang laruan nagulat siya nang mabasa niya ang manual nito. Ayon sa instructions ng mahiwagang laruan ay kaya nitong gayahin ang sinumang babaeng maisip mo. Bigla naman niya naalala ang bully na si Kitagami at nagbago ang hugis ng laruan, naging kamukha ito ng katawan ng isang babae. Habang kinakabahan ay sinubukan niyang tusukin ang butas ng laruan. Bigla naman nag-react si Kitagami at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya. Paglabas ng kamay ni Paeng ay napansin niyang may lumalabas na malagkit na likido mula sa butas nito. Dito na naisip ni Paeng na ang mahiwagang laruan ay konektado sa dalagang si Kitagami at ipinasok nito ang kanyang talong. Nanlaki ang mga mata ni si Bakol na Paeng matapos niyang makita na may pulang likido na lumalabas at dito niya naisip na siya ang nakauna sa dalaga. Samantala sa bahay ni Kitagami ay hindi pa rin niya maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya kaya naisip nito na nababaliw na siya sa sarap. Matapos noon ay magdamag niyang sinibak ang dalaga gamit ang kanyang mahiwagang laruan hanggang mailabas nito ang kanyang malagkit na mantika. Nang matapos na siya ay hindi pa rin makapaniwala si Paeng sa mga nangyari. Kinabukasan habang nasa eskwelahan ay pinagmasdan niya ng mabuti si Kitagami kung may pagbabago dito. Subalit nagalit ito sa kanya dahil sa kakaibang pagtitig ni Paeng sa kanya at tinanong nito ang laruan na pina-order sa kanya. Habang nagagalit si Kitagami ay bigla naman niyang tinusok ang kanyang laruan dahil doon ay biglang nagbago ang reaksyon ni Kitagami at namula ang mukha nito. Nakangiti naman nagtungo si Paeng sa CR upang mas ulit nito ang kanyang mahiwagang laruan. Nag-aalala naman ang mga kaibigan ni Kitagami dahil sa mga kakaibang kinikilos nito. Nang lalabas sana ang dalaga sa classroom upang magtungo sa CR ay pinigilan ito ni Paeng sa pamamagitan ng pagpasok nito sa kanyang talong gamit ang mahiwagang laruan. Dahil sa ginawa ng si Bakol na Paeng ay nakita ng buong klase ang paglalagay niya ng malapot na mantika sa tilapia ni Kitagami. Kinagabihan ng nasa bahay na ang dalaga ay hindi na ito muling pumasok sa eskwelahan ng dahil sa kahihiyan. Kaya nagpasya na lang ito na manatili sa kanilang bahay. Subalit patuloy pa rin siyang nilalagyan ng mantika ni Paeng kahit nasa bahay na lang siya. Hindi nagtagal ay nakasanayan niya na ito at lagi niya nang hinahanap-hanap at hinihintay na muli siyang pasukan ng talong na hindi naman niya nakikita. Sa paglipas ng oras ay muli na naman nagparamdam ang talong ni Paeng na hindi nakikita. Sa pagkakataon na hindi lang ang butas sa harap ang kanyang pinasok pati ang butas sa likod ay walang sawa niya na rin sinibak. Samantala ang dalawang tropa ni Kitagami ay patuloy pa rin ang pagpapalabas sa mantika ni Paeng gamit ang kanilang paa kahit wala na siya. Matapos mapalabas ng dalawa ang malapot na mantika ni Paeng muli na naman nila itong kinuhanan ng larawan. Dahil sa kanilang ginawa ay halos mawalan ng malay ang ating bida sa sobrang sarap kaya pag-alis ng dalawa ay nagalit ito. Nang gabing iyon ay muli siyang bumili ng dalawang mahiwagang laruan upang magamit sa dalawang dalaga. Kinabukasan habang may lakad ang dalawa binalak niyang gamitin ang kanyang bagong laruan. Sabay naramdaman ng dalawang dalaga ang pagpasok ng daliri ni Paeng sa kanilang malapad na tilapia. Pagkatapos si Yumi ang una niyang binanatan sinundot niya ito ng bahagya sa kanyang tilapia pagkatapos ay nagpalabas ito ng ulo sa kanyang laruan at pinasubo niya dito ang kanyang talong.
Habang ginagawa iyon ni Paeng ay nasa labas naman ng daan si Yumi at napapanood ng mga tao. Agad naman itong kinuhanan ng video ng mga taong nakatambay sa lugar. Nagpatuloy lang si Paeng sa pagsibak sa dalaga hanggang mailabas nito ang kanyang mantika sa malapad na tilapia ni Yumi. Nang matapos siya kay Yumi ay si Sachi naman ang kanyang binanatan. Nag-alala ang jowa nito sa kanya matapos niyang makita na kakaiba ang mga kinikilos ni Sachi kaya saglit itong umalis upang bumili ng tubig. Sinubukan umupo ng dalaga upang mapigilan nito ang pagpasok ng talong ng ating bida subalit ang hindi niya alam ay walang makakapigil sa talong ni Paeng. Patuloy na sinibak ni Paeng ang tilapia ng dalaga hanggang sa mapalabas nito ang mahiwagang likido ni Sachi. Nasaksihan lahat ito ng jowa ni Sachi habang ang sibakol na Paeng ay napangiting tagumpay sa kanyang ginawa. Samantala nagulat naman si Kitagami matapos niyang malaman na siya ay buntis at hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang ina na isa na rin siyang ina. Paglabas niya sa CR ay nasalubong niya ang sibakol na si Paeng at sinabi niya sa dalaga na siya ay buntis. Nagulat si Kitagami sa sinabi ni Paeng at nalilito siya kung paano ito nalaman ng binata. Dahil doon ay inamin na ni Paeng ang lahat sa dalaga at ginamit ang mahiwagang laruan sa harap mismo ni Kitagami. Pagkatapos ay hiniling niya sa dalaga na matikman nito ng personal ang kanyang malapad na tilapia. Dinala niya si Kitagami sa Sogo Hotel at dito niya nilasap ng mabuti ang dalang tilapia ng dalaga. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nagustuhan ni Kitagami ang talong ni Paeng at maghapon siyang nagpabembang sa binata. Sa huling eksena ng anime ay makikitang nagtuturo ang kanilang guro habang si Paeng naman ay naghahanda ng bagong laruan sa kanyang bagong target at ito ay ang kanyang guro. Dahil hindi siya nito tinulungan noong nakita niya ang ginagawang panghaharas sa ating bida. Kung nagustuhan mo ang ating video huwag kalimutan mag-like at comment, mag-follow ka na rin para updated ka sa mga bagong masasarap na video ko pang parating. Ilalagay ko sa comment section ang title ng ating video kung gusto mo itong mapanood. Maraming salamat mga idol.